Ito yung mga players na maganda nilaro sa preseason at yung hindi rin so far. Part 1 muna. Una dyan, si Victor Wembanyama, ang one-man highlight reel ngayon ng San Antonio. Ang gagawin lang naman kasi ng kakampi niya, ibabato pataas ang bola sa kanya sasaluhin. Pero sa dalawang games na yon, wala doon ang main man ng bawat team. Sa OKC siguro, meron silang panapat pansamantala doon. Sa Miami, wala ang core players nila, lalo na si Adebayo. Doon kasi makikita kung paano talaga babantayan si Wemby at malalaman kung paano siya pigilan. Merong handle, sidestep at Euroleague pa. Hindi nga naiiwan pa sa fast break, mabilis din. Saka nung nakaraan dalawang games ni Wemby, nag-average pa siya ng 21 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal at 3 blocks per game. So far, maganda yung panimula ni Wembanyama ngayon. Ang makikita mo lang doon kung mag-i-improve yung rebounding niya. Dahil nga 7'4 ang height niya at nasa 4 rebounds per game. Yung scoring ni Wemby at block shot ando na. Hindi na rin alam kung ano itatawag sa kanya ng mga writer. Kung alien ba o mutant. Wala pa ako maisip na pwedeng itawag kay Wemby, so saka na lang. Ang Miami Heat naman, may bagong ini-improve ngayong undrafted player. So last season pa talaga siya naglaro dito sa Miami Heat. Ito ay si Jamal Cain. Meron siyang average yung nakarang taon na 5 points at 3 rebounds per game sa loob yun ng 13 minutes. Nakalaro din siya noong nakarang season ng 18 games. Nakascore pa siya ng career high na 19 points versus Orlando Magic. Dito naman versus San Antonio sa preseason, nakascore siya ng 24 points, 10 rebounds at 6 na 3-point shot. Sa Miami, pinalaro nila yung mga players na pwede nilang ilagay sa lineup. Si Kane nasa 2-way contract ng Miami. Dahil sa G-League, last season nag-average pa siya doon ng 20 points, 9 rebounds, 1 steal at 1 assist per game sa loob yun ng 33 minutes. Katulad din ang ginawa dati ng Miami kay Gabe Vincent. Unti-unti nilang nilalagay sa kanilang roster tapos ini-improve nila sa G-League. Decent naman ang 3-point shooting at defense nitong si Jamal Cain. Nanalo din siya sa college ng Player of the Year. Member din siya ng 2022 draft class na hindi napili dahil nga may edad na rin, 22 years old na siya noon. Yan yung isa sa pwedeng abangan sa Miami Heat. Ang Sacramento Kings naman kinuha si Alexander Besenkov o Sasha Besenkov. So hindi ko talaga alam kung ano ang bigkas ng pangalan niya. Parang taon-taon na lang pinahihirapan ako ng NBA sa pangalan pa lang. Ito yung dati nababasa ko sa mga article na best player in Europe. 2017 siya sumali sa NBA draft na pili bilang pang 57 sa second round ng Brooklyn Nets. Pero noon nakastash itong si Besenkov dahil may kontrata pa siya sa Euroleague. Isulat ko na lang yung nationality niya pero isa din siyang Kryptonian. Wala lang, nilagay ko lang doon. Siya din yung nanalo ng Euroleague MVP ngayong taon. Nag-average pa siya ng 17 points, 6 rebounds, 2 assists, 66% sa field at 38% sa 3-point area. Siya din yung nababasa ko sa mga pages dati na tinatawag na 6'9 Steph Curry. So kung pag-uusapan naman yung accolades niya sa Europe, check nyo na lang sa Wikipedia. Baka abutin ako ng siyam-siyam or 10-10 sa dami ng awards na yon at napanalunan yung championship. Plus, Hall of Fame status na kung matatawag itong si Besenkov. 28 years old, rookie pa lang siya sa NBA. Sa dalawang games niya so far sa preseason, umiscore siya ng 12 points, 2 out of 4 sa 3-point area sa loob ng 11 minutes sa Raptors. Versus Lakers naman, nasa 7 points, 3 rebounds at 1 out of 4 sa 3-point area sa loob ng 22 minutes yun. Sinabi naman ng iba, mag-fail di umano siya sa NBA dahil nga natatandaan ko lang na nanalo ng MVP sa Euroleague na naging superstar sa NBA nitong mga nakaraang taon si Luka. Hindi kasama dyan yung dating mga legend. Pero kung titingnan mo talaga, bagay si Sasha Besenkov or si Alexander Besenkov sa Golden State. Dahil kung matatandaan nyo dati, si Klay Thompson, 60 points in 12 dribbles ata siya dati versus Indiana Pacers. Si Besenkov kasi na-highlight siya or na headline, 275 points ang ginawa niya sa multiple games at 26 dribbles lang ang ginawa din niya noon. At dahil nasa Golden State na rin naman ako, ituloy ko na. 2 panalo sila kontra Lakers. Sabi nga ng mga fans, since 2021, preseason pa lang yan. Naka-4 ng games kasi ang Lakers, 2 sa Golden State. Ando na magiging sentro si hari ng tugma, Kevon Looney, na maganda din na nilalaro sa preseason. Pero si Kuminga sa 2 games sa Golden State, nag-average na siya so far ng 25 points, 6 rebounds, 4 assists, 1 steal at 1 block per game.
Nitong nakaraang game lang niya kontra sa Lakers, dapat hindi siya maglalaro doon dahil injured yung kamay niya. Pero naglaro pa rin naman siya at maganda yung pinakita niya. Mukhang nag-improve talaga siya ng malaki after ng off-season. Kung itutuloy niya yon hanggang regular season, pang all-star ang number na yon at possible siya rin yung makapasok sa most improved player. May total agad si Kuminga na 7 out of 13 mula sa 3-point area. Sa Lakers naman, yung binibigyan ng pagkakataon sa preseason si Max Christie, yung kamukha daw ni Kobe pero malayo. Meron siyang 7 points per game. Ang pinakamagandang nilaro niya versus Golden State, yung naunang game dati. 15 points, hindi na nasundan yun. Yung isa pa, yung napili ng Lakers sa nakaraang draft, si Jalen Hood-Schifino. Meron siyang 18 minutes per game. Yun nga lang, 3 points kada laro ang ginagawa niya. Binibigyan siya pa ng pagkakataon talaga ni Coach Darvinham dyan. Wala namang problema sa kanyang average na 3 points per game. Yun nga lang, kung titingnan mo yung kanyang stats, 5 out of 28 siya sa field sa nakaraang game. 17% ang rating niya at meron pa siyang game na nabuta talaga or 0 ang kanyang field goal. Yung preseason, ang pagkakataon talaga niyang ipakitang untouchable siya sa trade. Dahil alam nyo na, pamilyar na kayo dito, kapag ang Lakers sabihin natin nakikipaglaban sa top 6 sa regular season at one last push papuntang contention, maghahanap yan ng pwedeng idagdag sa kanilang rotation. Pwedeng magamit doon si Schifino bilang trade asset habang mataas pa yung value.